Praise the Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Almost a month po ako na na-assign na laging ka-cancel dahil nga po may mga, hindi naman aberya, no? Talagang mayroong maganda naman na pagkakataon. Wala ba si, si Pastor Joey? Wala. Praise the Lord. Pero maganda pong take away natin nung last kay Brother Eddie, no? At yung hindi ko makalimutan sa kanya, sinabi na yung John 10:30, that the sword of the Spirit is the Word of God. Napaka-importante po, no? We are longing for the Holy Spirit to be upon us, to move in us. But ang pinaka-sword po niya ay yung banal na Espiritu. Kaya you cannot separate the Spirit and the Word. Amen? Praise God. So, ang ating pong topic po ngayon, ang theme po natin ay revival, a call to unbreakable unity. Amen? Praise the Lord. Amen. Kailangan po natin sabihin po yan. Tulungan niyo po ako dito. 1 Corinthians 1:10, ASV, I appeal to you, brothers, by the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Napakaganda po ang topic po natin, unbreakable unity. So ang dami pong sumagi din po sa isip ko kung ano-ano po ang mga pinag-study ko about regarding unity. And we believe, even in, I will correct that one, right? Hindi po John 10:30. Yung I think Ephesians 6:17 yung sinasabi po, the sword of the Spirit is Ang John 10:30 is that I and the Father are one. At kung saan mo basahin po ang word ng Lord ay may unity. Even the Trinity. Yung mga nag-aaral po dito ng ITEL, malalaman nyo po yon na unbreakable po yung unity ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At saka unbreakable din po ang unity ni Jesus and the Word. Because the Word itself is the Lord Jesus Christ. Amen? At ikaw din po, unbreakable din ang unity ng body mo. Nung binasa ko nga yung hindi ko na din palalimin yun, yung DNA mo, ay talaga unbreakable din yun, no? Otherwise, pag hindi po cohesive or di po united ang mga system mo, ay mawawala ka na, hindi ka mapo-form na as ikaw. Okay? It is passed on by our ancestors, mga DNA po natin, and it is united. So, the church or a church is the favorite playground of the devil in the absence of resistance. But when men and women in the church stands its ground, this will become a battleground. Let us not only win the battle, let us also win the war. Amen? Isang kasabihan po yan ng mga sundalo sa mga gera. Sometimes they win the battle, but they lost the war. Tayo po, sa ating pong, kasi ang araw-araw po natin ay battle eh. Nanalo ka ngayon, pero hindi po titigil ang diablo. Mayroon pang battle na i-face mo. Don't give up. Stand firm on your faith para po mawin natin ang war. The Lord is on our side. Amen? And we are more than conquerors. Praise the Lord. So, 4 lang po na bagay. Kanina takot ako, mukhang maiksi itong ituturo ko. 3 page lang at 10 tawag nito, slides. Yung nandun ako, ang daming sumagi din sa binigay ng Lord. Sabi ko, natatakot naman ako, baka hindi ako matapos ng maaga. Praise the Lord. 4 lang po na bagay. Ang title ko pala ay, Holy Spirit is a dovetail. The Holy Spirit dovetail unity. So, siguro first time natin narinig na natin yung word na dovetail. Ang dovetail is perfectly fit. So, meron din po tayong mga verses that we are lively stones fitted together like as a spiritual house. Ang unity ng church is a dovetail. Or the Holy Spirit is a dovetail to unity. Ibig sabihin, pag walang unity ng church, mahirap at malabo po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung ang church ay medyo magkagulo at hayaan ding magkagulo, ay ang Holy Spirit, alam po natin na hindi po siya makakagalaw ng maayos. Kasi ang dovetail is perfectly fit together. Amen?
So tayo, pag meron tayong unity, willing po ba kayo? Bilog na bilog yung mga tanyo sa nakatingin sa akin eh. Di ba? United tayo, amen. And we will declare it. Kasi pag united ang church, ang Holy Spirit maka-flow po siya. Amen? Praise the Lord. Number 1, as individual, live in harmony. As individual, kailangan po natin, meron po tayong responsibility na mamuhay with harmony. So, ano ba po yung harmony, di ba? Ang harmony, naririnig po natin yan sa mga mga relationship, harmony, harmonious relationship. Sa music, harmony, di ba? So coherence or agreement or coordination. Kaya pag sinasabing maganda ang music or maganda yung relationship, harmonious relationship. Masarap pakinggan ng music pag nasa harmony. Lalo na pag orchestra. Kasi ang orchestra, makikita mo, ang dami nila, di ba? Isa lang ang nagbibit. No? Isa lang nagbibit. Lahat ng mga violin, lahat ng kumakanta, lahat ng nagigitara. Pero mapakinggan mo sa buong sa expo napakinggan ko doon ng kunti lang nanood ng orchestra. Hindi masyadong mahilig ang mga tao ng orchestra, no? Lalo mga Pilipino. Pero pag si Bambo pumupunta, talaga namang halos hindi ka makapasok sa expo. Sa labas pa lang nagtaka na yung mga taga-expo. Kaya nga yung kakilala ko, sila daw ang nagagawa ng mga invitation. Sa Pilipino nagtanong, sino pang mga artista sa inyo? Kasi blockbuster siya. So pero nandoon nanood ako ng orchestra. Grabe po, talagang maganda. Pero konti lang nanonood, di ba? So makikita mo doon sa dami ng instrumento, harmonious po siya. Dahil maganda po siyang pakinggan. Alam po natin, pag maganda ang harmony, ay maganda po siyang pakinggan. Live in harmony as individual. So ito po applicable sa ating family. Kailangan po nating magiging to live in peace and harmony sa ating pong mga pamilya. Alam po, marami po tayong dito mga pinagdaanan sa family po natin. May mga ayaw na umasenso ka, may mga ayaw maka-abroad ka, may mga ayaw na makabahay ka, makakotse ka, di ba? Sa pamilya po yon, di ba? Merong mga ganong inggitan sa family. So lead the family no matter what to the right path. Ikaw as Christians, we are called to be tayo po yung dapat makipag-harmony. Kaya tayo po yung mag-o-offer ng harmony. Value relationship more than personal biases. So meron po akong experience noon, ang uncle ko while I'm in high school, nagka-abroad, walang pamilya yon. Ibinilin sa amin lahat ng mga gamit, mga tapes pa noon, mga yung music, mga instruments, nandoon. Maraming tape, mga Betamax pa. Kami yung parang custodian. Kami yung custodian. So yung mga tita ko nangihiram. So nung manghihiram ng tita ko, minsan di na binabalik. Tapos nagalit ako. High school, nagalit ako. Saan na yung mga tape na pinaghihiram niyo? Ibalik niyo yun. Dahil ako nagbabantay dito eh. Nagalit yung tita ko. Talagang sobrang galit na. Talagang tinuturo ako. Tapos, ikaw batang-bata ka pa. Akala mo, na-realize ko, parang hindi tama yung ginawa ko. Hindi tama yung ginawa ko kasi yung mga bagay na yun, mawawala yun. Mawawala yung mga bagay na yun. Alam mo, malaki yung bahay nila, nandun kami sa baba. Talagang high school ako doon. Hindi ko makalimutan, naglakad talaga pumunta ate. Sorry, I'm wrong. Wala pong mawawala kung tayo po ay talagang magpapakumbaba. Para lang mabalik yung harmony. Paano ba yung mga bagay, minsan tinatangkilik natin ng mga bagay more than relationship. Pahala na ito, hindi ko magpahiram sa inyo. Hindi, ayaw mong pagbigyan yung mga kamag-anak mo dahil nga, yun, personal bias po natin. Let us value relationship more than personal biases. May mga iba na iinggit, sinasabihan ka ng masama sa mga pinsan mo, sa mga kamag-anak mo. Huwag mong kagatin yun. Ako, ginagawa na marami akong naririnig, ganito, ganyan, nag-abroad ka. Daming sinasabi pero hindi ko pinapatulan dahil I value relationship more than Ma-realize din naman yun nila eh. 'Di ba pagka binabato tayo ng bato, ano pong itatapon po natin? Marami nakangiti kasi gusto nila tinapay daw. Tinapay daw nasa loob ng garapon.
Yun ang mga joke ng mga Kristiyano, no? Gusto talagang gumanti. But let us because we are called to harmony. So live in harmony in the ministry. Now hindi lang po sa tipong bahay, lalo na sa ministry. Live in harmony to one another. In Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. So, kailangan po natin in church, tayo po nandito, pagpataasan po tayo ng garbo sa Bisaya, hindi ko alam sa Tagalog, pride, di ba? Garbo or, ano sa Tagalog? Wala Tagalog dito. Puro waray nandito. Ha? Pride. Anong nga Tagalog ng pride? Oh. Hala? Nagtaka akong tagal yung woman, sir. Yung magmapataas. So, be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. So, kailangan po nating live in harmony in the ministry. Dahil lumalaki po ang ministry. Sabihin natin sa ito, I believe na lahat po tayo mag-agree dito, lahat po tayo sa eyes ng Lord ay pantay-pantay. Maski pa na naglilinis, nag-arrange ng mga upuan, lagi rin sinasabi natin mga leaders na pantay-pantay po tayong tinitingnan sa Lord. Magsasabi pa nga ng iba, baka mas maganda pa yung reward ng mga bagay na ginagawa mo na hindi nakikita. Amen? Dahil sa church, we need really harmony. Hindi po by profession dito. Amen? Hindi rin po dito by position. Lahat po tayo pantay-pantay at talagang ang Lord ay He took care each and every one of you. Nakatutok po ang Lord sa bawat isa po sa atin. Day and night. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Arangkada na po tayo. Number 2, as a church, live in one accord. Kailangan po natin daw na mag-live in one accord. Now, ano ba yung accord? Now, narinig niyo na po yung Abraham Accord? Nakapunta na po kayo doon sa Maymina ba yon? Na mayroong Abrahamic house. Ay na ako doon, di pa ako nakapunta. Gusto kong puntahan doon. So ito po yung statement pag i-search mo yung Abraham Accord. We recognize the importance of maintaining and strengthening peace in the Middle East and around the world based on mutual understanding and coexistence as well as respect for human dignity and freedom, including religious freedom. So, maganda po yung statement nila. Meron pa. We believe that the best way to address challenges is through cooperation and dialogue and developing friendly relations among states advances the interest of lasting peace in the Middle East and around the world. Alam po natin, napaka-importante po ang peace. Diba? Pag walang peace, alam po natin na unstable po ang economy. Unstable lahat. Marami pong maapektuhan. Tayo po as Christians, we are called to pray for peace. At sinabi nga, pray for the peace of Jerusalem. Napaka-importante po as Christian, ito po ay malaki pong bagay that affects our existence here. Lalo na dito sa Middle East na napakalapit po sa bansang pangako, ang Israel. Now, si Jesus Christ, di po niya sinasabi or hindi po dapat ang prayer po natin ay they will win the war. Sabi nga po, they will win the battle but they might lose the war because there is also a narrative war. Marami pong mga fake news na lumalabas na pinapakita na sila ay mali. Sila ay gumawa ang kumbaga hindi na inappropriate na, in disproportion na yung nakalimutan na yung nangyari ng pag-atake. So, sa atin as Christians, we have to be praying for the peace of Jerusalem. So, now, kailangan po ang one accord. At yun pong isang sample po dito yung the day of Pentecost. Ito po makikita sa Acts 2:1-3. First time po itong nangyayari na bumuhos po ang Espiritu. And now the church has been
in the series of mga themes po natin, revival, no? Revival po tayo dahil ito po ay ini-invite po natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa ating pong simbahan. Dahil nga po, it is the church that gives life. It is the Holy Spirit that gives life to the church. Pag walang espiritu ay parang tubig na wala ng may mabubulok. Ang church is alive because of the Holy Spirit. Amen? Praise the Lord. Acts 2:1-3, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Napaka-importante po ang role ng banal na espiritu, lalo na sa end times at saka sa rapture. It is the Holy Spirit that will change each and every one of us. Kailangan po nating fully talagang fully united or dovetail sa Holy Spirit. Dahil nga po, it is the Holy Spirit that will change us. You cannot change yourself. You cannot even fly to meet the Lord Jesus in the air. If not, the Holy Spirit will change you into a glorified body. Amen? Kasi ang glorified body is a speed of thought. Ano po yung glorified body is in the speed of thought. Pag sabihin mo, gusto kong pumunta ng Pampanga, gusto kong umuwi ng Mindanao, gusto kong pumunta sa Cebu, at that moment you want, you will be there. Like Jesus, on the time He was resurrected, He is a glorified body. At lahat ng marapture ay talagang glorified body. You cannot travel on your physical body which is corruptible. So let us mindful of that and including our minds and thoughts every day. Do not sell the Holy Spirit that is in us just for anything in the internet or anything. Kasi maraming umaagaw sa attention po natin. At you are responsible, si Pastor Luz, hindi lang po araw-araw po yung nakapag-monitor sa ating lahat sa bawat isa po sa atin. We are responsible to our own self. Sa bawat isa po sa atin, and the church and the pulpits are always giving us instructions. Si Brother Eddie talagang halos doon na nakafocus about preparing the church. Sabi nga ni Brother Eddie, kung napakinggan nyo yun, if you miss the rapture, mas maganda pa hindi na tayo pinanganak. Napakahirap po. And mga kapatid, wala po sa katiting. Sabi nga po, no, lahat ng mga troubles po natin, lahat po ng mga bawas natin ng sweldo, lahat po na makulang po natin ng mga allowances, wala po sa katiting yan sa glory na piniprepare ng Lord sa atin in eternity. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So, kailangan tayo lahat ay talagang kailangan nating alagaan ang ating sarili. Lalo ng banal na espiritu na napaka-ano po siya, napaka-gentle at napaka-delicate, ang tawag yan? Sensitive. Wow. Sensitive. Kunting ano mo lang, kaya wag mong ipagpalit sa anuman. Wag mong ipagpalit sa anuman. Kailangan alagaan mo siya at panatili siyang lagi nasa puso po natin at buhay. Gumising ka man, matulog ka man, in everything you do, do it for the glory of God. Di ba? Kaya kailangan laging nandun siya, hindi yung natapos ang gawain, ay wala na. Doon ka na naman, kung ano na naman ang ginagawa po natin. Matulog ka, gumising ka. Ako, tuwa po ako paggising ko, isipin mo, paggising ako, napanaginipan ko ang anniversary. Tuwa ako, narinig ko si Brother Eddie. Kininto ko nga ni Pastor Ray. Hindi yung bangungot lagi ang mga ano natin, yung mga panaginip natin, baka may kulang sa pagtulog po natin. Panangarapin natin before matulog, Lord. Gusto kong maranasan yung ano. At lahat pong ng bagay dito is bunga po. Actually, nakita ko na po sa dream ko noon before sa Pilipinas. Huwag na po ikwento, baka di tayo matapos. Pero lahat na nakita ko, Lord, ng mga blessing na naranasan ko dito ay napanaginipan ko noong lowest part ng buhay ko doon sa Pilipinas. Kaya pag nakita ko yung cornice, napanaginipan ko ito noon . Pag nakita ko yung mga chocolate dito na halos hindi nakakain, na i-expire na lang, napanaginipan. Yung mga habang tinapay na friends na napanaginipan noon. Nung hindi ko para alam yan noon, doon sa Pilipinas. But the Lord really is good. Amen.
He brought us here for a purpose. Amen? So kung nandito po tayo ngayon, huwag po nating sayangin ang time. Ngayon, Wednesday, right? May 1. Wednesday. Pero minsan naisip ko, yung Wednesday na May 1, hindi na po babalik po yan. Kung anong ginagawa po natin, yun po ginagawa mo ngayon, hindi mo na iyan magawa pa ulit. Kaya yung pagpunta po natin dito para makinig ng Word of God ay napakagandang bagay po. Yun po yung mga bagay na hindi nawawala. Amen? Yun po yung mga bagay, palakpakan po natin ng Lord, na ginagawa mo para sa sarili mo. Pero yung mga bagay na ginagawa po natin, kung kumakain tayo, ay para lang sa katawan po natin. Pero yung pakikinig ng Word of God, para po sa atin po yan, that is for eternity. So, number 3, let us be united with the Holy Spirit. Kailangan po nating united lagi sa banal na Espiritu. Let us always check our motive sa pagsaserve sa Lord. Amen? Meron po akong story dito about sa sa 2 Kings 5. Sino pong nakakilala kay Naaman? Naaman, the commander of Syrians, an Aramean Syrian commander. Mayroon po siyang, raiders po yan sila. Mga kingdom before, kalang nag-i-invade sila ng another kingdom. At ito si Naaman, he's Syrian. Ang Aramean kingdom before, sakop niyang Iraq, part ng Lebanon, at saka mostly Syria. So siya po ay commander at lahat po ng sweeping po ang mga victories po niya, including Jerusalem and Israel. Ini-invade po nila ang Jerusalem. At nung ini-invade po nila ang Jerusalem, iba po sila mag-invade noon, talagang totally destroy. At kumuha siya ng isang batang babae, ginawa niyang katulong. So, to make the story short, ito pong babae na to, sabi niya, kung makita lang ng amo ko, yung prophet ng nasa Jerusalem or sa Samaria, na si Elisha, he would be he could be healed. So napaganda po yung adikain, no? Ang wishes ng bata pong ito. Hindi po niya naisip na ang tatay ko pinatay nito, yung nanay ko, mga kamag-anak ko pinatay nito, in-invade nito, dinestroy kami. Pagkatapos kinuha ko as captive, pero nagkaroon siya ng magandang wish. So narinig po ito ng asawa ni Naaman at sinabi po na kay Naaman. So si Naaman, without army, without his cavalry, nagdala lang ng mga servants. Puro servants na story po ito. So nung napunta po sila, nagdala siya ng diplomatic letter sa king. Hinahanap po nila kung sinong pagaling sa kanya. Nagalit pa yung king ng Jerusalem. Kasi parang blasphemy. Sino ba ako para pagalingin to? Kasi puno siya ng leprosy. Anuhin mo man yung commander ka. Anuhin mo man yung position mo, hindi mo naman enjoy. Hindi ka makapag-shake hands, hindi mo malapitan ng pamilya mo. So sabi niya, patay na rin naman ng katawan ko, bahala na kung mamatay ako doon. Pumunta siya ng Jerusalem with servants and all loaded with gifts and money and silvers. So puro servant po, mayroon siya mga servants. So natagpuan po na si Elisha. Si Elisha hindi siya tinagpo. Sinabihan na yung Gehazi. Si Gehazi is a servant also of Elisha. Sabi, pumunta ka doon at sabihin mo na pupunta siya sa Jordan River at magtampisaw sa doon ng 7 beses. Nagalit nito si Naaman. Gawin ko na lang pong paraphrase kasi mahaba po itong story nito. Nagalit si Naaman, sabi niya, pat doon pa? Ang dumi niya na. Siyempre, yung pride niya, di ba? Commander siya . Marami namang mga malilinis na ilog dito pag But hindi pa siya kinausap, hindi pa siya tinagpo ng Elisha. Sabi ng isang ng servant niya, sir, kung mahirap pa ang papagawa sa'yo, hindi mo ba gawin? Iyon ang ganda na yung ginagawa sa'yo . Binigyan ka na ng instruction. So maganda din po ang binigay ng ng servant na ito, magandang advice. Sige, punta tayo. So to cut the story short, humaba na rin po. Nagtampisaw sa doon. Gawin na nating pang 7, di ba? O hindi na siguro nalintana yung pag-murmur nito. So ginawa niya, sinunod niya. Di ba minsan tayo, pag sumusunod tayo, later on, ma-realize din po natin na maganda naman pala sumunod. So nung pang 7, nagiging baby skin siya, di ba? So pumunta kay si Elisha, name your price. I want to pay whatever you want. Pero sabi na ni Elisha, this is not the time that I will take anything from you. Pero narinig ni Gehazi. Kasi itong story nito, puro servant to . Sabi ni Gehazi, naku po, bait naman may libre pa ba ngayon? Di ba? Salvation lang libre ngayon.
Diba? As surely as the Lord lives, I will take something from that man. So tinakbo niya, Sir, naman, nagbagong isip ng amo ko, gumawa ng story. Bakit? Meron siyang mga bisita at gusto niya ng silver, 1 talent. 1 talent of silver, ginawang 2 talent at mga damit. So, bumalik siya doon, sabi ni Elisha, where have you been? Sabi niya, dito lang, palakad-lakad pa, Ganon-ganon lang. Sabi na, is not my spirit with you when you meet that man. Hindi niya nalimutan niya na yung amo niya ay double portion of anointing of Elijah. Kasi si Elisha is also once a servant of Elijah. Kaya puro servant itong story na to. Nakuha niya ang double portion of anointing of Elijah. At si Gehazi, meron siyang, baka magiging 4 times ng, di ba nakita mo yung 4 times the portion ba yan? Wala naman ang ganun, di ba? Double portion lang. Double. So, apat na beses. Alam mo to si Elisha, nung inatake siya ng maraming sundalo, sabi ni Gehazi, napaligiran na ng maraming sundalo, binuksan yung mata niya, ang daming mga host of So, ganun kakapangyarihan ng amo niya. Kung 4 na portion ng anointing meron siya, baka grabe. Pero hindi yun ang nakikita ni Gehazi. Gehazi has all the doors open for him. A chance for him to exploit or kumbaga mag-manifest sa kanya ang blessing ng Lord. Pero hindi yun nakita niya. Sabi niya, sayang yung wala man lang bayad, libre. So tinakbuhan niya doon at kinuha niya at tinago niya. Therefore, ang si Naaman, si Gehazi, hindi po double portion of anointing. Sinabi, therefore, the leprosy of Naaman will be upon you. To you and to your descendants. Napakasad ng story. Isang servant girl na dapat nag-curse, siya pa yung gumawa ng blessing. And I'm very, very excited to go with Naaman. Babalik sa Syria with that girl. Paano kayang gawin niya? Baka gawin niya prinsesa yung batang babae na captive niya. Diba? Kasi servant niya Pero sad to say, wala nang story about that girl. Sinsahin na po. Wala na akong makita Diba? Pero napakaganda po. At saka yung mga servant ni Naaman, ang ganda po ng advice nila. Mga kapatid, lahat ng negative, mayroon pong spirit po yan. Yung leprosy ni may spirito po yon. Naghahanap lang po ng sinong tatalunan niya. Kasi papaalisin na siya dun Lahat ng mga sakit at karamdaman. Kaya pag sinabi ni Pastor Reto, run. Dahil ilihans po tayo. Run. Dahil pag hindi nakayanan ng Espiritu behind your sickness, wala siyang magawa kundi aalis. Amen? Praise the Lord. Lahat po ng mga bagay pong naranasan po natin sa buhay po natin. Kaya wag po kayong mag-speak ng negative. David, sinagi ni Pastora lagi yan Kasi magiging gateway po yan para pumasok po ang Espiritu. Fill our lives with positive Word of God. Amen? And the Holy Spirit para po hindi po makastand. Kasi in the presence of God, hindi po makastand ang devil. Amen? Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, Spirit si Moses, pasadahan lang po natin to. Last topic ko ito ng last month. Hindi ko na kasi naturo to Nahinayang naman ako. Si Moses, napakarami pong spirit na binigay. Kung basahin mo po yung bata ni Moses? Si Joshua. Maganda yung may ganun participation Si Joshua, kung basahin mo po, basahin nyo na lang po yon pag mag-daily devotion kayo mamaya. Si Joshua, the Lord has given him the spirit of wisdom. Spirit. Binabanggit na pala yung mga spirit. Si Moses, ang dami po ng trabaho, nag-arrange ng nag-uutos kay Aaron sa lahat ng mga priest, kung i-organize lahat, magja-judge pa siya morning to evening, ang dami po. Minsan nabibigatan na po siya. At siguro, hindi ko alam kung nagreklamo si Moses, wala naman pong nabasang nagreklamo, humble man. Pero sa dami ng trabaho, ang dami pong nagsasabi sa kanya, hindi mo kaya yan. So nag-agree siya. And sabi ng Lord sa Exodus, sabi niya, sige, gather mo yung mga
i-gather mo yung mga 70 elders, and I will take some of the Spirit that I put in you and put on them. Now, bakit ko po ito pinapasadahan? Dahil in Exodus 17:6, ito po yung unang pagkakataon na inutusan ng Lord si Moses na strike the rock. Okay? Strike the rock at naubi niya yon. Pero after that, after nang kinuhanan siya ng Spirit, some of the Spirit, siguro yung wisdom niya ay 99% wisdom. Sabi ng Lord, tatanggalan ko to. Gawin nating 75.5. Tanggalan natin ng 25. Itong Spirit of Management, tanggalan natin ng konti ng 30%. 70. Pasado pa, sabi ni Digong, ang 70%. Di ba? Itong patience, tanggalan natin ng konti ng 20%. Kasi sabi dito tinanggalan siya ng Spirit Numbers 11:16. In Numbers 20 verse 8, ito po yung nangyayari. Inutusan siya na speak to the rock. Anong ginawa ni Moses? Strike. So, there is a possibility that nagkulang na yung Spirit na meron po siya. Naintindihan po natin lahat ng bagay ay Spirit. Ang lahat po ng bagay ay warfare. Si Jesus Christ, alam po nung pupunta siya sa, yung Gennesaret ba yun, na tinagpo siya ng isang legion na maraming spirit. Talagang paalisin ng Lord yon. Pero ang problema kasi ang diablo, mga kapatid, wala siyang host, wala siyang body. Kaya gustong-gusto po niya. Na kumuha ng isang tao na welcome siya. At ang gateway po doon yung mga weaknesses po ng isang tao. Sabi po niya, Jesus, anong gawin mo dito? Ito, torture mo ba kami? Kung gusto mo, palisin mo na lang kami. Pero talagang palisin sila ni Jesus Christ nung time na yon. Sabi na, kung gusto mo, sa mga baboy na lang. Kaya maraming hindi kumakain ng baboy. Pero tayo mga Pilipino, hindi na matatakot sa ganun kasi, no? Walang espiritu sa atin, basta baboy. Spirit of fat. Ang baboy naman ay hindi naman sanay sa ganung may espiritu, di ba? Hindi na-handle ng baboy yung espiritu. At nataranta yung mga baboy at tumalon doon sa lake. Sabi ni Jesus, alam na this. Alam na niya ang mangyayari talaga. Nung tumalon doon, nagliparan yung espiritu. Ano lang natin nagliparan yung espiritu. Ngayon, saan sila pupunta? Okay. Yung mga tao, mga weakness, nakita nila. Ito ay yung magandang bagay yung tao na ayos, ang mga baboy na matay. Negosyo natin, patay. Sabi ng insect, itong taong ito not welcome here. Kailangan nating to sila labanan. Hindi nila nakita yung tao na pinagaling ng Lord. Weakness yun, di ba? Negative yun. Yun ay isang way na ang spirit ay pupunta. Yung legion spirit pumunta sa mga taong ayaw kay Jesus. At sabi nila kay Jesus, Jesus, alis ka na. Huwag ka na dito. But everything is warfare. Alam ni Jesus na paalisin siya doon. Si Jesus Christ hindi niya pipilit yon. Nung ang tao ay gumaling, yung word na dapat ilagay ni Jesus Christ sa mga tao doon, nilagay niya sa tao. Okay, alis na ako. Sabi ni Jesus, ayaw niyo. Pero yung tao na yon, Lord, sama ko. Huwag. I-share mo yung gospel. Amen? At nag-share sa Decapolis. Sabi ni Karen, Decapolis ay 10 cities. Ibig sabihin, talo pa rin yung diablo, na-push pa rin. Kasi everything is warfare and the Spirit, hallelujah, of the Lord is upon that man. Amen? Because he was freed from the Spirit and the Word of God na sinabi, dito ka lang. Sumunod siya, di ba? Hindi niya pinilit na sumama kay Jesus kasi para siya ang magtuloy. Amen? Praise God. Don't lie to the Spirit. Si Ananias and Sapphira, na banggit po ito ni Pastor nung last, lie to the Spirit. Napaka-importante po kasi po pag nag-lie ka, talagang alam na alam ng Lord yan. Lalo na ng banal na Espiritu. Di ba alam po natin ng story siguro ni Ananias at Sapphira? Sapphira ba? Pinaslang ko lang para Sapphira. So alam po nila na nagbinta po sila, pero ginawa po nila, sabi nila, ibigay namin lahat ng pagbintahan nito. At nung nabinta na, akala nila 10 dirhams lang, nabinta ng 50 dirhams. Malaki yata Akala ko mura. So hindi nila binigay. Siguro binigay nila yung naisip nila na presyo.
Di ba sabi ni Peter, di ba sa inyo naman yan? Bakit nyo pinipledge ngayon? Nung pinipledge nyo, sinabi mo, ito na yung nabentahan. Hindi naman yun ganun. Ano na yun? Grabe na ang work ng Holy Spirit ng time na yun. Never lie in the Holy Spirit kasi malalaman po yun. At namatay po. Alam po natin, namatay si Ananias and Sapphira. Nung nangligaw pa ako kay Carrie, hindi talaga pwedeng disingit, no? Kinabahan na si Carrie. Umalis na. Last 10 minutes na. Sige, sunod na lang. Dahil nga itong mga time na yun, stricto yung pastora sa mga ligaw-ligawan. Kasi nung mga time na yun, wala pang masyadong naiasawa dito. Agaw-agawan pa ng girlfriend at saka boyfriend. At saka kami ni Ros noon, tayo pala yung gapo-gapo noon, no? Ngayon, siguro baka hindi na tayo mabenta. Ang dami ng gwapo eh. Nung time na yun, gwapo na kami noon. Pero, joking aside, no? The Spirit at that time is working really with our pastor. Nung mag-date na kami ni Carrie, takot talaga ako makipag-date dahil nga, hindi ko alam. Takot ako. Punta tayo sa Cornish, doon magkituhan, ganon. Kinilig yung mga dalaga. Sabi na, so nandun na kami, kamakain-kain ng kung ano-ano diyan yung Diyos. Sabi ko, Carrie, sabi niya, bakit? Takot ako? Bakit? Pagkatawagan ako ni Pastor. Alam mo, nung pagkasabi ko, tumawag na. Sabi ko, paano ko sagutin nito? Grabe. Sabi, Pastor. Pastora, saan ka? Nasa Cornes, sino kasama mo? Grabe. Sabi ko, di ka talaga makapagtago talaga. The Holy Spirit is working and moving actively sa ating mga sa ating mga leaders. Amen? At mula na talagang ingat na ingat ako. Talagang dapat alam ng work and leader po natin. At ito nangyari kay Sapphira at saka kay Sapphira nga pala at saka si Ananias. Amen. So, mga kapatid, punta na po tayo bago po tayo kanina yung binasa ko po to, Hebrews 13:17. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you and those who must give account. Do this so that their work will be joy and not a burden. For what would be of no benefits to you. Nung binasa ko ito, naiyak ako nung naisip ko si Pastora. Kasi si Pastora, ang dami na niyang iniisip niya yung Africa. Kenya, bumabaha. Apuntahan nila doon, may mga crocodile doon. Hindi ko natakot si Pastora. Pagkatapos, mayroon pa tayong mga internal differences dito. Tulungan po natin ang pastor by submission and submit to their authority para po malaitin naman yung burden ng ating pastora at masaya po siya pumunta sa Crocodile Dundee. Number 4, kasi baka hindi ko matapos ng ito, yun nga kinakatakot ko. New wine for a new wineskin. Luke 5:37-39, and no one puts a new wine into an old wineskin, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskin will be ruined. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. And no one, having drunk old wine, immediately desires for the new, for he says, the old is better. Ito po yung nag-speak about the Holy Spirit. Now, nung una nga, sabi ni Brother Eddie kay Pastor Joey about revival. Medyo si Pastor Joey, tayo din pag sinasabing revival. Kami sa music talagang revival. Nung una, medyo mahirap kasi mabigat ang sa Jamvia, mabigat yung responsibility. Dahil maraming kanta at maraming practices at maraming kailangan skill talaga. Kaya minsan nung una, siguro tayo ay naramdaman po natin, medyo mabigat at ayaw mo. Pero sabi po dito, kailangan i-pour out ang new wine, which is the Holy Spirit, the new moving of the Holy Spirit. Kailangan po tayong new wineskin. Kung doon ka pa rin, dito lang ako sa luma, okay na tayo dito sa kunting victory song, okay na tayo. Ngayon, iba na, di ba? Akala mo, anniversary yung natin, in-open natin, di ba? Sa dami ng songs at dami ng Dahil nga po, it's the new outpouring of the Holy Spirit. Revival, sabi po ni Brother Eddie. So keep the unity in the Holy Spirit or else maiiwan po tayo.
you will burst out. Sayang po yung wine, sayang ka din. Hindi mo matanggap dahil gusto mo yung old wine. So, one mind and one spirit, Philippians 2:2. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. So, kailangan po natin talagang kung ano po yung tinahak ngayon, ano po ang direksyon ng church ngayon. Mga kapatid, magpapasalamat po kayo dahil nandito po tayo sa isang visionary church. We are not lifting the church, but we are lifting the Lord Jesus Christ, which is actively by His Holy Spirit working and moving in us. Mga kapatid, yung mga ginawa po natin ay aabot na sa Africa kung saan ang lupalop sa Middle East. Ayaw nyo ba noon? Nagiging part po kayo. Part po tayo bawat isa po sa atin. Hindi nakasama doon sa crocodile doon sa Africa. Pero yung mga support po natin dito in prayers, mayroon na tayong ngayong prayer, ay kasama na rin po tayo. Amen? Pero sila, pastora, physically talaga nila yung pupuntahan. In conclusion, church unity is paramount to church growth and expansion as it paves the way of the Holy Spirit move and leading in these last days. Amen? Therefore, in our endeavor to receive the Holy Spirit's full potential and to experience the fullness of God's kingdom here on earth, let us fit ourselves perfectly in the house of God. Amen? 2 Peter, last verse po natin, and you are living stones that God is building into a spiritual temple. What's more, you are His holy priest. Though through the meditation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifice that pleases God. Amen? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Itong templo pong ito, sa ano po ng banal na espiritu, yung time na yun, nung last week, ang dami po namin gawain. We have the weekend, then merong baptism. Halos araw-araw nandito na yun, yung pinangarap kong pagulong-gulong dito, nangyayari na nga. Pero nung habang nakatayo po ako dito, sabi ko, na-impress ng Lord sa akin, sabi na, pinipreach dito ni Pastor Dennis, na sa templo ng Lord, hindi po namamatay dapat ang mga ilaw. Mga kapatid, every time that you are here, you light up your life. Tama ba? Your life in the temple of the Lord. Laging dapat may praise po dito. Laging may pagpupuri. Laging may pagsasamba. Because you are a living sacrifice. Holy and acceptable. Iyong sacrifice na ikaw na hindi natutupok dahil at patuloy na magbibigay papuri sa Panginoon. Hanggang bumabalik po siya. At alam po at pag ganoon po ang espiritu po na meron po tayo, maski pa Friday nandito ka na, nagpa-practice, Saturday nandito ka na, mag-meeting sa Sunday, then kinabukasan nandun ka na sa opisina. Wala, di ba? Mas gusto mo pang nandito eh. No? Gusto mo pang nandito kasi ito yung po pagkakatawag po natin. Darating ang time talaga, this is our final destiny, that we will be with the Lord forever. Yun po ang pangarap ng Panginoon. To God be all the glory. Kantahin po natin yung song na I Need You More. At hayaan po natin na i-welcome po natin. Buksan po natin ang ating puso. At hayaan po natin ng Lord mag-dwell sa atin mula ngayon hanggang sa makita po natin siya face to face. Face to face. Hallelujah. Lord, honor each prayer. Panginoon, set aside differences. We pray and bind, O Lord God, mga anuman, Panginoon, na meron po kaming differences, O Lord God. But in one mind, in agreement, in one accord, one Holy Spirit, one baptism, one faith, one Lord. We are one with you, Lord. We need you, Lord. I need you more than yesterday. More than yesterday.